oras na to ng pag-iigante dahil sa pagpatay mo sa asawa ko. Pero paano po kayo, Tay? Huwag mo na akong alalahanin. Kaysa dalawa tayong mamatay dito. Tumakas ka na! Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Pasado alas 6:30 na ng gabi. Napatingin ang 20 anyos na si Pepe sa di kalayuan matapos makita mula sa ulap ang pagguhit ng kidlat na sinundan ng dagundong ng kulog. Inililigpit niya ang mga upuan sa kubo niya para hindi mabasa. Tila nagbabadya kasi ang pagbuhos ng ulan. Habang ginagawa niya yon, ay eksakto namang sumilip ang edad 39 tatay ng binata sa pintuan. Anak! Bilisan mo na dyan at baka maabutan ka pa ng ulan. Opo, Tay. Patapos na po. Okay, sige. Pakisara na rin ang gate natin at sumunod ka na rito. Paluto na tong ulam natin. Hindi na sumagot ang binatang malaking bulas. Binilisan na lang niya ang pag-aayos sa mga upuan sa kubo at pagkatapos ay dumiretso na siya sa kahoy nilang gate. Pagkasara nito, ay napatingin ulit siya sa madilim na kalangitan dahil muling gumuhit ang kidlat at umugong ang kulog. Mukhang malakas-lakas tong ulan ngayon ha. Parang kanina lang ang ganda-ganda ng panahon. Pagkasara ng gate ay dumiretso na kagad siya sa loob ng bahay. Naabutan niya ang ama sa bandang kusina na tinitikman ng sinabawang ulam nila para sa hapunan nun. Dumiretso siya sa lababo at naghugas ng kamay. Pagkatapos ay nagkusa na siyang kunin ng mga pinggan at iba pang gamit para sa pagkain. Pagkalatag niya ng mga yun sa lamesa ay pinatay na ni Tatay Philip ang kalan at kinuha ang mangkok para paglagyan ng ulam. Siya naman ay nagsandok na ng kanin at pagkatapos ay sabay silang naupo para sa hapunan. Pinangunahan ng Padre di Pamilya ang pagdarasal at nang matapos na ay sabay silang kumain. Mabilis na lumipas ang oras. Habang naghuhugas ng pinagkainan ay pinagmasdan ni Pepe ang ama na nagsasara ng bintana. Malalim ang iniisip ng Ginoo kaya di rin maiwasan ng binata na mag-alala para sa kanyang tatay. Ilang saglit pa nga ang nagbabadyang buhos ng ulan ay tumuloy na hanggang sa lumakas to ng lumakas. Anak, kung tapos ka na dyan maghugas, matulog ka na at isara mong mabuti ang bintana sa kwarto mo ha. Dahil malakas-lakas tong ulan na ito. Opo, Tay. Iwan mo na lang dyan sa planggana pagkatapos mo at ako na magsasalansan yan. Sige po, Tay. Salamat po. Pagkatapos maghugas, katulad ng bili ng ama, ay iniwan na nga ni Pepe sa planggana ang mga nahugasang pinagkainan nung gabing yon. Dumiretso na siya sa kwarto para isara ang bintana at matulog. Si Ginoong Philip naman ay sinalansan pa muna saglit ang mga pinggan. Pagkatapos ay siniguro niya ring nakatakip ng maayos ang natirang ulam para hindi magalaw ng pakalat-kalat na daga. Nang masiguro niyang ayos na ang lahat, ay pinatay na niya ang ilaw sa kusina at sa sala, saka dumiretso sa kanyang silid. Nagdasal na rin muna siya, pero nang nahiga na sa kama ay hindi rin naman kagad siya nakatulog. Sa totoo lang kasi, ay hirap talagang dalawin ng antok ang Ginoo, lalo na nitong mga nakalipas na linggo. Kapag talagang buwan ng Mayo ay ganito lagi ang pakiramdam niya. Para bang may mga bagay na nakalipas na lagi na lang bumabalik sa kanya. Habang nakatingin sa bubungan, ay hindi na malaya ni Tatay Philip ang oras. Malakas pa rin ang ulan at palitan lang lagi ng dagundong ng kulog at islap ng kidlat sa labas. Habang ang anak niya ay nahihimbing na ng tulog. Siya naman ay gising na gising pa rin. 12:30 na ng hating gabi, kaya napabangon siya saglit sa kama at naupo.
Panginoon, salamat po sa panibagong buhay na to. Pinaabot niyo ako ng 40 years old. Maraming salamat po talaga at hanggang ngayon kasama ko pa rin ang anak ko. Pagkatapos magpasalamat at dumulog ng panalangin, ay napabuntong hininga na lang ang Ginoo, habang patuloy na ninanamnam ang malakas na buhos ng ulan. Hinding-hindi niya malilimutan ang kanyang kaarawan sapagkat ito rin ang panahon kung saan siya iniwan ni Salvacion, ang nanay ni Pepe. 5 taong gulang pa lang noon ang batang lalaki, kaya hindi na rin yun masyadong naalala ang mga bagay-bagay patungkol dito. 15 years na rin palang nakalilipas. Humiga siya ulit at hindi sinasadyang napatingin sa frame ng may larawan nilang mag-anak. Nakapwesto kasi ang nasabing bagay sa maliit na tukador na nasa kanang bahagi ng nasabing kwarto. Pagkatapos tingnan ng larawan, ay bumaling siya sa maliit na orasang katabi ng picture frame. Muli tuloy siyang napapikit at napadasal sa Diyos. Panginoon, maraming salamat po talaga sa panibagong buhay na ipinagkaloob niyo sa akin. Naway, magkaroon pa ako ng marami pang kaarawan para sa kinabukasan ng aking anak. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Pagkamulat ng mga mata, ay bigla na lang niyang naisipang tumayo at lumabas ng kwarto. Sinilip niya si Pepe sa kabilang silid at nang makita yon, ay kinumutan niya to saka nagtungo sa sala para doon magmuni-muni. Nagdesisyong makipag-iwalay noon si Mang Philip dahil sa pagiging sugarol at pagkalulong sa alak ng asawang si Salvacion. Minsan niya ring nahuli ang babae na may ibang lalaking kinakalantari. Napabayaan niya na rin noon ang kanilang anak dahil sa mga bisyo, kaya kahit masakit man ay tinapos na ng Ginoo ang lahat para sa kanilang dalawa. Magmula nang mawala si Aling Salvacion sa tahanan niya, ay naging malungkutin na rin siya. Hindi na rin ganun kasigla ang aura ng bahay at habang tumatagal ay tila ba nagdidilim ang presensya ng buong bakuran nila dahil sa mga enerhiyang dala ng pagkalugmok at kalungkutan. Mabuti na lang din, sa kabila ng mga pangyayaring yon, bukod sa Diyos, ay naging lakas niya ang nag-iisang anak na si Pepe. Bukod kasi sa napakabait na bata, ay napakamasayahin yon. Ni isang beses yata ay hindi niya nakitaan ng lungkot sa mga mata ang anak niya. Kahit pa nagkaroon na yon ng sapat na kamalayan sa mga bagay-bagay. Hindi naman kasi lingid kay Pepe ang paghiwalay ng mga magulang dahil hindi rin naman itinago yun ni Mang Philip. Sa kabila nun ay pareho silang umaasa na isang araw ay babalik si Aling Salvacion sa kanilang tahanan na punong-puno ng pagbabago. Matapos sumilip sa bintana sa sala ay nagtungo ang Ginoo sa kusina at kinuha ang bote ng tuba na nasa isang cabinet. Palagi siyang may stock ng alak dahil iniinom niya ito kapag hindi makatulog. Ang alak din ang naging sandigan niya sa tuwing siya ay nakakaramdam na matinding kalungkutan sa buhay. Kaya hanggang sa mga sandaling ito, na araw mismo ng kanyang kaarawan, ay ang alak pa rin ang kanyang kasama. Pagkasalin sa malaking baso ay kumuha na rin siya ng prutas. Pagkalaon ay nagtungo siya sa lamesa para hiwain ang natira nilang pinya na nakuha upang gawing pulutan. Marahan siyang naglakad papunta sa sala at pagkatapos ay naupo sa may kalumaang sofa. Pagkalapag ng nakuhang tuba at pulutan sa lamisita, ay tumikim na siya ng pinya saka sinimulang uminom ng tuba sa pinunong baso. Kasunod ng paglagok ng alak ay ang muli niyang pag-alala sa mga nakalipas kung saan masaya pa ang pagsasama nilang mag-anak. Matagal na panahon man ang lumipas, subalit hanggang ngayon ay hindi niya pa rin sukat akalain na hahantong sa ganito ang kanilang pagsasama. Muli siyang napainom ng alak matapos muling balikan ng sakit ng nakaraan na parang kahapon lang nangyari.
Hindi na malaya ni Ginoong Philip na unti-unti na naman palang pumapatak ang mga luha niya. Sa tuwing maaalala niya talaga ang nakaraan ay ganito palagi ang nangyayari. Kung minsan pa nga ay napapatangi siya subalit hindi niya ito ipinapakita kay Pepe. Ayaw niya rin kasing mag-alala ang anak sa kanya. Hinayaan niyang pumatak ang masaganang luha habang nagbabalik tanaw sa magandang samahan nila noon na ngayon ay hindi na maibabalik pa. Ilang sandali pa ay napapunas luha siya pagkarinig sa mahinang kaluskos galing sa silid ng anak. Inilapag niya ang basong naglalaman ng tuba at saglit na tinungo ang nasabing kwarto para silipin si Pepe. Paglapit niya sa pintuan ay nakita niyang nahihimbing pa rin ng tulog si Pepe kaya tumalikod na siya para bumalik sa sala. Ang kaso lang ay nakarinig na naman siya ng kaluskos mula na naman sa kusina na nasa pinakadulo ng kanilang bahay. Sinundan niya ang kaluskos ng ilang kalampagan at kalansingan ng mga babasaging bagay na nandun. Ano ba yung ingay na yon? Walang yung mga daga naman talaga to. Ngayon pa talaga kayo nangungulit kung kailan umuulan. Marahan siyang naglakad papunta sa kusina hanggang sa maaninag ang tila isang anino na nasa bandang lababo na parabang naguhugas ng plato. Pagkakita sa imahe ay nagmamadali siyang lumakad papunta roon. Subalit pagdating sa mismong lababo ay wala na ang anino ng tila imahe ng isang tao. Napakunot noon lang si Mang Philip bago bumalik papunta sa sala. Kaya lang ay biglang nagbagsakan ng ilang basong nasa kitchen table na ikinagulat niya rin. Ay anak ng tokwa! Ano ba yun? Umalingaw-ngaw ang tinig niya sa loob ng bahay dahil sa sobrang lakas ng kanyang pagkakasigaw. Pagkakita niya sa mga basong nabasag ay napakamot na naman siya ng ulo habang kinukuha ang dustpan at walis tambo. Nilinis niya ang pinakakasulok-sulukan at siniguro na walang matitirang bubog upang hindi sila masugatan ng kanyang anak. Kasunod noon ay bigla niyang nakita ang dalawang malalaking daga na nakapuslit din kaagad kaya hindi na niya nasundan. Abat, loko-loko itong mga daga na to ah. Sinicure niyang mabuti ang natirang ulam nila. At nang makasiguro na malinis na ang sahig, ay inilagay niya na sa bakuran ng kalat at pagkatapos ay bumalik na sa sala para ituloy ang pagsalubong sa kanyang kaarawan. Naupo siya ulit sa lumang sofa, saka kinuha ang basong nilamnan ng tuba. Nilagok niya yon hanggang sa mga lahati ang laman. Pagkalaon ay tumikim ulit siya ng pinya at muling uminom ng alak. Maligayang kaarawan sa akin. Maligaya nga ba? Napatigay pa siya pagkatapos at eksaktong paglapag niya ng bote ng alak sa lamisita ay nakadinig siya ng mahinang pagkatok sa nakasarang pinto na malapit lang sa kanyang kinapupwestuhan. Nung una, hindi ito pinansin ni Tatay Philip. Lumagok lang siya ulit ng alak subalit muling naulit ng 3 beses ang pagkatok. Kumpara ng una ay mas malakas at mas nadidinig na ang tunog kaya saglit siyang natigilan at napatingin sa nakasarang pinto. May kumakatok ba? O guni-guni ko lang yata? Ha? Hindi niya pa halos natatapos ang sinasabi ay naulit na naman ang pagkatok. Subalit kumpara sa mga nauna, mas malakas na tila kinakalubog na ang nakasarang pinto. Hoy! Tarantado! Sino ba yung kumakatok na yan, ha? Dagli siyang lumapit sa pintuan upang silipin kung sino ang kumakatok. Pagbukas niya ng pinto ay wala naman siyang naabutan tao. Lumabas pa nga siya ng kaunti para sipatin kung merong nakapasok sa kanilang bakuran, subalit wala talagang kahit na isang tao na naroon. Kaya naman bumalik na lang siya sa loob at muling isinara ang pinto.
Pagkasara ay lumakad na kagad siya pabalik sa lumang sofa, kaya lamang ay laking gulat niya pagkakita kay Pepe na nakatayo sa tapat ng pintuan ng kanilang kwarto. Halos lumawa ang puso ni Mang Philip sa gulat niya, kaya muli na naman siyang napamura at napahawak sa dibdib. Ay, anak, ano ginagawa mo dyan, nak? Nakakagulat ka naman. Tay, may tao po yata sa labas. May narinig akong kumakatok kanina eh. Ha? Wala naman, anak, ah. Sumilip na ako sa labas kanina eh. Pero may nakita po ko. Magnanay sila. Tumuro pa ang binata sa malayo dahilan para mapasulyap doon ang kanyang tatay. Yun nga lang, wala naman silang nakitang tao sa labas ng bakuran. Pagbalik ng tingin ni Mang Philip, ay tinalikuran na rin siya ni Pepe na parabang naalimpungatan lang talaga. Tay, happy birthday po ah. Ay, salamat, anak. Pagkasabing yun ay pumasok na ulit ang binata sa kwarto nito. Naiwan namang nagugulan si Mang Philip bago muling napasulyap sa labas ng bahay. Nang muling kumulog at kumidlat, ay kaagad niyang isinara ang pinto at inubos na lang ang iniinom na alak bago matulog. Kinabukasan, napakunot na lang ng noo ang mag-ama matapos nilang maabutan ng natirang ulam kagabi. Kahit gaano pa kasi kasilyado ang ginawa nilang pagtakip, ay sinira pa rin nga ito ng daga. Walang yang daga talaga to, oh. Kagabi pa yan eh. Pinatulog lang talaga ako bago kunin yung mga pagkain, ha? Dapat po talaga, tay. Bumili na tayo ng panlasa ng daga. Tinira ko pa naman yung kalahating karne kagabi. Sayang naman. Dapat pala inubos ko na lang kagabi. Nawala na kasi yung pusa natin eh. Umanap ka nga ulit ng pusa para kapag may panakot tayo sa daga. Opo, tay. Sige po. Pakilinis na lang muna yan, anak, ha? Bibili lang ako ng itlog muna para makapag-almusal tayo. Aalis tayo maya-maya para makapag-celebrate naman ang birthday ko. Ay, sige po, tay. Ako na bang bahala rito? Matapos mag-usap ay nagtungo na kagad sa labas si Mang Philip. At dahil sa medyo maputik ang daan, kaya maingat na naglakad-lakad ng Ginoo hanggang sa makarating sa tindahan ni Manang Soledad. Magandang umaga, Philip. Maligayang karawan nga pala sa'yo. Salamat to, Manang Soledad. At magandang umaga rin ho. Pabili nga rin po pala ng 3 itlog. Birthday na birthday mo, itlog lang ang agahan nyo ngayon. Mag-aalmusal lang ho kami saglit ni Pepe. Yung tinabi kasi naming ulam kagabi, tinabag na naman ng walang hiyang daga eh. Hindi pa rin ba bumabalik yung pusa ninyo? Hindi pa nga rin ho. Ilang araw nang nawawala si Momo. Nag-aalala na nga ako't baka kung napano na yun eh. Ang lakas pa naman din ng ulang kagabi. Hindi bale. Marunong namang umuwi yung pusa nyo na yon. Sana lang nga talaga hindi siya napano kagabi. Dahil napakalakas talaga ng ulan. Ay, siya nga pala. Wala ba kayong lakad ngayon? Mag-celebrate ka naman ng birthday mo, aba. Aalis din naman ho kami ni Pepe pagkatapos mag-almusal. Hindi na nga ho sana magluluto ng ulam kung hindi tinabag ng lintik na daga yung ulam namin kagabi. Peste talaga yung mga daga na yan. Kaya rito sa amin, kapag gabi, laging alerto tong mga pusa ko. Buntis pa naman yung isa. Pahingi nga ho ako kapag nanganak yan, ha? Ay sige, bibigyan ko kayo para may katuwang na si Momo at hindi nagagala-gala. Ay siya nga pala, ililibre ko na yung bibilin mong 3 itlog pa-birthday ko na sa'yo. Sigurado ho kayo. Baka ho, wala pa ho kayong buena mano, ha? May bumili naman na kanina, kaya wag ka na mag-alala dyan. Sige na, kunin mo na to. Salamat to, Manang Soledad. Hindi bale, pasasalubungan ko ho kayo. Ay, nako, kahit wag na. Ang pasalubungan nyo na lang itong mga pusa ko.
Hindi naman ako palakain masyado dahil bawal na. Ay sige ho. Hindi ko ho yan kakaligtaan. Matapos ang ilang saglit pang pag-uusap ay umuwi na kagad si Mang Philip. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay inaabutan niya ang anak na nasa ilalim ng lababo. Tila merong yung ginagawang kung ano roon. O nak, anong ginagawa mo dyan? May nakita akong butas, tay. Parang hukay eh. Konektado siya sa labas. Kaya sigurado po, dito dumaan yung dagang nanguha ng ulam natin kagabi. Ha? Sige nga, patingin nga. Yan po, medyo malaki-laki. Parang kasayis na ni Momo. Baka naman po hindi na dagayan, tay, ha? Mga dagayan, nak. Nakita ko pa nga sila kagabi. Lang yung mga daga to, ah. Sige na, ako na muna mag-aayos dyan. Pakiluto na muna yung itlog para makapag-almusal ka na. Pakitimpla na rin muna ako ng kape, ha? Sige po. Habang niluluto ni Pepe ang itlog, ay minadali nang tapalan ni Mang Philip ang nabutas na dingding at ang hukay na ginawa ng mga nasabing hayop. Nang matapos na ang Ginoo, ay nakahanda na ang kanilang almusal. Uminom kagad siya ng kape at sinabayan ng anak sa pagkain hanggang sa matapos sila. Ilang saglit pa, hinugasan na rin niya kaagad ang pinagkainan nila habang naliligo ang kanyang anak. Pasado mag-aalas 10 ng umaga ay umalis na ng bahay ang mag-ama. Sinamantala na rin kasi nila na maganda-ganda pa ang panahon. Bilang pagdiriwang ng kanyang kaarawan, ay nagtungo silang mag-ama sa mall para kumain at manood ng sine. Halos inubos nilang 2 ang oras sa pagbabanding. Sa tagal ng panahon, ay noon na lang ulit nakalabas na magkasama ang mag-ama. Magmula kasi nang umalis si Aling Salvacion, ay para bang tinamad na rin si Mang Philip sa pamamasyal. Nasasaktan lang kasi siya at naalala ang dating asawa sa tuwing makakakita ng masayang pamilyang namamasyal sa parke o mall. Pagkatapos mamasyal sa mall, mga pasado alas 4 ng hapon ay dumiretso sila sa bahay ng mga magulang ni Ginoong Philip. Naabutan nila roon si Mang Salvador. Nagmano kagad si Pepe sa kanyang lolo na matagal na panahon na rin niyang hindi nakikita. Doon nga nila tinuloy ang kasiyahan kung saan ay nakasalamuha rin ni Mang Philip ang nakababatang kapatid na si Morris. Natuwa ang pamilya niya dahil matagal-tagal na rin silang hindi nakakadalaw doon. Nagkaroon ng kaunting salo-salo at pagkatapos ay nag-inuman ng 2 magkapatid habang si Pepe ay kasakasama ang lolo Salvador niya sa sala. Tol, kumusta na kayo rito ni tatay? Huwag mong pababayaan si tatay, ha? At huwag mong iiwan dito mag-isa. Oo naman, kuya. Simula nang mag-iwalay kami ng girlfriend ko at nung mamatay si nanay hindi ko naman na iniwan si tatay natin. Mabuti nga't dumalo kayo rito ngayon Itong mga nakaraan kasi, palagi ka nga rin nababanggit ni tatay sa akin, pati na yang si Pepe. Oh, bakit naman? Kami, laging nababanggit. Oo, pero hindi ko nga rin alam kung bakit Mga namimiss lang kayo. Pero minsan, ang weird. Katulad kanina, ang sabi niya, pasaway daw yung mga daga sa bahay nyo. Ang gara no? Oo nga. Basta ang dami pa rin mga sinasabi niya ni tatay na kung ano-anong kawirduhan. Ganyan talaga siguro kapag tumatanda na Ganyan nga talaga, tol. Kapag tumatanda na. Basta, wag mo na lang kaliligtaan na bantayan ng tatay natin, ha? Mas nadalasan ko na lang din ang pagbisita rito kapag hindi masyadong busy sa talyer. Oo, mas dalas-dalasan niyo ang pagpunta rito. Nakaka-boring din kasi kapag kami-kami lang palagi nandito. Matapos silang mag-cheers ng mga alak nila, ay napatingin na lang si Mang Philip sa bandang sala kung saan naroon si Manong Salvador at si Pepe. Bigla na lang niya kasing naalala ang tungkol sa mga dagang pumasok sa kanilang bahay. Nakaisip tuloy siya ng kakaiba
Pero isinantabi na lamang niya ito dahil nagiinuman sila ng nakababatang kapatid. Ilang saglit pa ay hindi nila namalayan ng paglapit na matandang lalaki na akay-akay ni Pepe. May sinasabi yung bagay na hindi maintindihan at pagkatapos ay nagpahatid na sa binata sa kwarto. Nang mawala na sa paningin ng magkapatid si Manong Salvador, ay kagad binalingan ni Mang Philip si Mang Morris. Ano yung sinasabi ni tatay? Dambi ano? Yung dambilaga yon. Oy, ano ba yung dambilaga na yon? Hindi ko nga rin alam dyan kay tatay. Pero nung nakaraan madalas niya yung naikukwento yan. Sa pagkakaintindi ko halimaw o aswang yon. Basta, parang ganon. Di ko kasi masyadong pinapansin ng tatay kapag ganyan na yung pinagsasabi niya. Hayaan mo na lang yan at mag-inom na lang tayo, kuya. Parang no mga binata pa tayo no? May natatandaan akong nakwento niya tungkol sa dambilaga. Hindi ko na rin masyadong maalala pero tama ka. Mag-inom na lang tayo. Oo, kuya. Mag-focus na lang tayo sa pag-celebrate ng birthday mo. Parehong nakangiti na nag-cheers ulit ang magkapatid at pinagpatuloy na nga ang pag-iinom ng alak. Inabot sila na mag-aalas 12 ng hating gabi at dahil na rin sa tama ng alak kaya doon na natulog ang mag-amang Philip at Pepe. Eksakto na bumuhos din ng malakas na ulan katulad ng nangyari kagabi. Pero hindi nila namalayan yon dahil maimbing ang tulog nilang lahat. Pagsapit ng alas 12 na madaling araw ay naalimpungatan si Mang Philip dahil sa pag-uyog ng kamang hinihigaan nila ni Pepe. Magkatabi kasi sila sa kama. Humarap saglit ang Ginoo sa anak para i-check kung nagising ba yun. Subalit maimbing ang tulog ng binata kaya muli siyang tumalikod. Maya-maya pa ay pumikit nang muli si Mang Philip para ipagpatuloy ang naudlot na tulog. Kaso lamang ay muli na namang umuyog ang kama, subalit sa pagkakataong yon ay hindi na niya pinansin ito hanggang sa makaramdam siya ng pagyapos. Hinayaan lang niya ang pagyakap na yon sa pag-aakalang kamay lang yon ni Pepe. Madalas kasi na yumayakap talaga yun sa kanya sa tuwing magkatabi silang natutulog. Happy birthday, Tay. Salamat, nak. Sige na, tulog ka na ha. Tulog ka lang. Ilang saglit pa ay muling dumampi ang kamay ng binata sa kanya. Nagulat siya at bigla yung tinanggal dahil sa kakaibang lamig ng kamay. Pagkatapos madama ang kakaibang lamig, ay biglang nakaramdam na matinding kilabot si Mang Philip. Mabilis na gumapang ang kilabot sa buo niyang katawan, kaya agad siyang napabalikwas bangon at muling humarap sa anak. Laking gulat niya sapagkat nakatalikod naman pala si Pepe at sobrang himbing ng pagkakatulog. Nang maunawaan niya ang mga nagaganap, ay tila nawala ang kanyang kalasingan. Nanindig din ang kanyang mga balahibo dala ng pagkagimbal, kasunod ng paggapang ng kakaibang lamig na nanuot sa kanyang kalamnan. Sinundan niyo ng pagkulog at pagkidlat. Pagharap niya sa bintana, ay ganun na lang ang gulat niya dahil nakakita siya ng kakaibang nilalang. Isang nilalang na ngayon lang niya nakita sa buong buhay niya. Isa yung halimaw na may katawan ng tao at ang muka ay kawangis ng sa daga. Pero mas malaki ang mga ngipin sa harapan. Anong nilalang yun? Nang muling kumulog at gumuhit ang kidlat sa kalangitan, ay bigla na lamang yung naglaho na parang bula. Napayakap sa sarili si Mang Philip habang bumabalik sa higaan. Hindi na rin siya dinalo ng antok dahil sa nangyari, kaya minasdan niya lang ang anak na nahihimbing sa pagtulog habang iniisip ang kababalaghang nangyari. Isinandal niya na lang ang sarili sa dulo ng kama at nahiga ng kaunti habang nagmumuni-muni. Eksakto pagpatak ng alas 3 ng madaling araw
habang ang mga mata niya ay aandap-andap na, ay muli na naman siyang napadilat matapos marinig ang mahihinang katok sa pinto mula sa labas ng kwartong kanilang tinutulugan. Napalingon siya roon, subalit nanatili lang sa kama at nakiramdam kung meron pa ulit kakatok. Hindi nga nagkamali si Mang Philip. Ilang segundo lang ang lumipas ay meron na namang kumakatok. Tay, tayo po ba yan? Tol, Maurice, ikaw ba yan? 3 beses na magkakasunod at kumpara sa una, mas malakas na ang tunog kaya dinig na niya na ito. Marahan siyang bumangon at lumapit sa nakasarang pinto. Nang bigla na namang may kumatok. Hindi na ordinaryo ang mga sumusunod na ingay dahil animo ay nagdadabog na ang kung sino mang nasa labas ng silid. Dahil sa mga kaganapang yon, ay nanumbalik tuloy sa kanya ang mga kaganapan nung pagsalubong ng kaarawan niya. Nang maisip niya yon, ay muli na namang sumilay ang kaba sa kanyang dibdib habang palapit sa pintuan. Sino yan? Tay Salvador! Tol Boris! Kayo ba yan? Pagkasabi niyang yun ay tumigil ang pagkatok. Nangangamba man ay lakas loob pa rin niyang binuksan ng marahan ng pinto at sinilip ang kung sinong nasa labas ng kanilang kwarto. Nang wala siyang makitang tao ay dali-dali niyang isinara ang pinto at tumakbang pabalik sa kama, kaya lamang ay natigilan din siya at bahagyang nagulat nang makitang nakatayo na si Pepe habang nakaharap sa kanya. Oh, nak! Bakit ka nakatayo? Hindi niya ipinalata ang takot na nararamdaman, pero sa totoo lang ay kanina pa siya kinikilabutan sa mga hiwaga at kababalaghang kanyang nararanasan. Tay, dinadalaw na naman tayo ng Dambilaga. Sinundan nila tayo. Ha? Anong sinasabi mo, anak? Pepe? Natigilan na ang Ginoo nang mapansin niyang tulog pala ang kanyang anak. Hindi na yung sumagot sa tanong niya. Sa halip ay dahan-dahan niyang iniangat ang kanang kamay at tumuro sa likuran ng ama. Hindi rin naman nakaimik si Mang Philip at kasunod ng pagturong yon ay isang nakabibinging kalabog ang umalingaw-ngaw mula sa pintong nasa likod ng Ginoo. Dahil sa gulat, ay napayukot na patakip siya ng tenga kasabay ng malakas na pagmura. Nang lingunin niya ang anak ay pabalik na yon sa kama at muling nahiga. At mula sa labas, narinig niya ang mabibigat na yabag hanggang sa marinig na rin niya ang boses ng nakababatang kapatid. Anong ingay yun, kuya? Hindi ko nga rin alam eh. Natigilan na sila pareho nang makita si Manong Salvador sa pintuan ng kwarto nito na nakatingin lang sa kanila. May sinasabi nga ang matandang lalaki tungkol sa Dambilaga at pagkatapos ay hinatid na lang yun ni Ginoong Morris at pinatulog. Samantala, nang nasa kama na si Tatay Philip, ay para pa rin siyang lutang sa kakaisip. Hindi niya kasi ma-imagine ang mga sinabi ng anak kanina tungkol sa Dambilaga. Pinoproseso pa rin ng utak niya ang tungkol sa nakita kanina sa labas ng bintana. At wala talaga siyang ideya sa mga nangyari. Bigla na lang niya tuloy na alala ang mga sinabi ni Pepe kanina habang tumuturo sa likuran niya at bago marinig ang nakabibiging ingay. Tay, dinadalaw na naman tayo ng Dambilaga. Sinundan nila tayo. Anak ng toko ah. Ano ba yung Dambilaga na yon? Napabuntong hininga na lang siya bago pinilit ang sarili na matulog dahil ilang oras na lang ay sisikat na ang araw. Pagsapit ng umaga ay nangangalumata si Mang Philip dahil hindi na siya halos nakatulog matapos sa mga kababalaghang naengkwentro. Hindi na niya inopen ang mga nangyari ng madaling araw dahil tila nalimutan na rin naman ng mga kasama niya. Isa pa,
Iniisip na lang din niya na marahil ay dala lang yun ng tama ng alak kaya kung ano-anong pumasok sa kanyang isip. Pasado 10:00 ng umaga nang magpaalam na silang mag-ama. Nagbilin pa ulit siya sa nakababatang kapatid na bantayan ng tatay nila at kung may problema, tumawag kaagad. Nagsabi na rin siya na dadalasan ng pagdalaw at pagkatapos ay umalis na sila ni Pepe. Tanghali na nang makauwi ang mag-ama sa kanilang bahay at bago pumasok ng bakuran ay nakausap pa ni Ma'am Philip si Manang Soledad. Nakabukas ang tindahan pero nagsasampay ang matandang babae kaya pinauna na ng Ginoo ang anak para tulungan ang matandang babae. Manang, tulungan na ho kayo at mabigat yung sinasampay niyong kumot. Ay, salamat Philip. Mabuti at dumating kayo. Naglakwatsa na naman kasi ang apo kong pasaway eh. Kahit kailan talaga yung si Mandy, puro paggalang inaatupag ng apo niyong yan eh. Ay, ewan ko ba sa taong yun? Kababaeng tao eh. Napakagala. Ay, kumusta nga pala ang birthday mo ha? Mukhang nalasing ka kagabi ah. Halata po ba? Oo, nangangalumata ka. At saka, naamoy ko yung alak sa'yo eh. Saan ba kayo nagpunta ng anak mo ha? Umuwi po kami kay tatay doon sa kabilang baryo. Ayos naman po nangyari. Naparami lang po ng inom. Alam niyo naman yung kapatid ko, malakas talaga mag-inom yun. Mabuti nga't inawat ko na. Dahil kung hindi, malamang inabot kami na madaling araw. Wala pala talaga kayo dyan. Akala ko naman dumating kayo na madaling araw kasi kahit umuulan eh, naririnig kong ang ingay sa loob ng bahay nyo. Yun nga mga pusa ko eh, hindi mapakali. Ha? Hindi na natapos sa matandang babae ang pagsasalita dahil narinig nilang sumigaw na si Pepe mula sa loob ng bahay. Dahil tuloy doon ay natigil sa pagsasampay si Mang Philip at dali-daling tumakbo para sa klolohan ng anak. Sumunod naman din kaagad si Manang Soledad na kitang-kita rin ang pag-aalala. Pagdating nila sa loob ng bahay ay katulad din ni Pepe ang naging reaksyon nila matapos makita ang kaguluhan sa kusina. Ano nangyari rito, anak? Bakit ang gulo-gulo ng kusina ninyo? Parang binagyo. Tay, nasira na naman po yung ginawa nyong arang sa ilalim ng lababo natin. Mukhang pinasok na naman tayo ng malaking daga. Pesteng mga daga talaga to ah. Ako na po maglilinis dito, Tay. Tulungan niyo na po muna si Manang Soledad sa pagsasampay. Ay nako, pasensya na kayo sa abala ha. Nako, wala ho yun. Tara na ho sa labas para matapos ko na ho yung pagsasampay. Pupunta ako sa pamilyan ngayon para bumili ng lason para sa mga pesteng daga na yan. Lumabas na nga sila habang si Pepe naman ay naglinis na sa loob ng bahay. Makalipas ang ilang minuto, nang matapos na ay nagtungo sa pamilihan si Mang Philip para bumili nga ng panlason sa daga. Nang pauwi na siya, ay nadaanan niya ang ilang kumpulan ng tao malapit sa isang abandonadong lote. Dala na rin ng pagka-curious ay pasimple siyang lumapit doon hanggang sa marinig niya ang pinag-uusapan ng mga taong nagkukumpulan. Ganun na lang din ang gulat niya nang makita ang ilang patay na hayop sa nasabing abandonadong lote. Base sa mga taong naroon, ang ilan nga raw sa mga nasabing hayop ay ilang araw nang umaalingasaw kaya inireklamo na sa kinauukulan. Hindi kaagad siya umalis at tiningnan muna ang ginagawang operasyon ng mga kinauukulan. Hanggang sa maagaw ng pansin niya ang isang kulay abong pusa. Nang makita niyang pamilyar na tali sa liig, ay nanlaki ang mga mata niya. Diyos ko po, si Momo yun ah. Napatingin sa kanya ang may hawak sa nasabing pusa at halos ubusin na ng uod ang katawan. Nanlumo ng hustong Ginoo pero hindi na niya nakuha ang bangkay ng alaga dahil nga masyado na yung nangangamoy. Hindi na rin kasi siya pinayagan ng kinaukulan. Sino nga lang ang kaluluwa na gumawa niya sa mga inosenteng hayop na yan? May mga tao talagang ugaling demonyo eh no? Ayon sa mga kinaukulang nandun, ay patuloy pa rin nilang iniimbestigahan ang nangyari dahil mahigit ilang pusa, aso at iba pang hayop ang nakita sa nasabing abandonadong lote.
Ang mas katakataka rin ay tila puno ng hukay at butas ang lupa na parabang may kung anong nilalang sa ilalim. Pero nang i-check naman yun ng isang device ay wala naman silang na-detect na kung anong malaking nilalang na nandoon. Katulad ng sawa o kung ano pang mabangis na hayop. Umuwing malungkot ang Ginoo dahil hindi rin niya alam kung paano sasabihin sa anak na patay na ang alaga nilang si Momo. Pagpasok ng bahay ay napasalampak na lang ng upo si Mang Philip sa nilulumang sofa habang iniisip ang sinapit ng maamo nilang pusa. Naantala lang siya nang marinig ang boses ng anak na galing sa likod ng bahay. Tay, nauna na po ko na nangalian ha. Kumain na lang po kayo ron sa kusina. Lalabas po muna ako. Pupunta lang po ako sa bahay ni Kikay. May kukunin lang po ako doon. Ay, sige anak. Ay, siya nga pala. May sasabihin ako sa'yo. Tungkol po saan? Tungkol kay Momo. Nakita niyo na po si Momo, Tay? Oo, nakita ko na. Nasa na po siya? Bakit hindi niyo po inuwi? Siguro tinakasan na naman kayo, no? Naghahanap pa siya ng kapartner eh. Kaya nga rin ako pupunta sa bahay ni Kikay kasi may binigay sa akin na pwedeng i-partner kay Momo. Wala na si Momo, nak. Ano pong wala na? Patay na siya. Nakita siya ron kanina sa abandonadong lote malapit sa pamilihan. Kasama siya ron sa mga hayop na nakitang patay. Kukunin ko nga sana para tayo na lang ang maglibing. Ang kaso, inuuod na siya at umaalingasaw ng amoy. Kaya hindi na ako pinayagan ng mga kumuha sa bangkay ng mga hayop. Ano pong nangyari, Tay? Bakit nila pinatay yung pusa ko? Iniimbestigahan pa ng mga pulis at sasampahan ng kaso ng mga taga-animal welfare kung sino man ang gumawa nun sa mga kawawang hayop. Kapag nakita ko yung gumawa nun, baka mabugbog ko lang eh. Kitang-kita sa mga mata ni Pepe ang kalungkutan matapos yung malaman. Kaya in-encourage na lang siya ng ama at mabuti na lang din ay may ibibigay pa si Kikay na pusa na para na rin pamalit sa namatay na si Momo. Pag-alis ni Pepe papunta sa girlfriend niya ay naiwan namang mag-isa sa bahay si Tatay Philip. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na namang naalala ng Ginoo ang asawang nag-iwan sa kanilang magama. Sa puso kasi noon ay alam niyang mahal na mahal pa rin niya ang dating asawa. Napahawak sentido na lang siya sa dami ng mga bagay na tumatakbo sa kanyang isip. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit hanggang ngayon sumasagi-sagi pa rin sa isip ko si Salvacion? Asang-asa pa rin ba ako sa kanya? Nilibang-libang na lang niya ang sarili hanggang sa makatulog siya. Pagsapit ng 4:00 ng hapon ay nagising siya dahil sa malakas na kulog. Pagbangon niya ay napasilip kagad siya sa bintana kung saan ay nakita niyang gumuguhit na naman ang kidlat sa kalangitan. Ay nako, mukhang uulan na naman ng malakas ah. Tag-ulan na nga ba talaga? Nasaan na kaya si Pepe? Baka maabutan pa ng ulan yun ah. Ha? Natigilan na siya nang mula sa kinaroroonan ay nakita niya si Manang Soledad na nagkukumahog sa pagtanggal ng kanilang sinampay. Wala pa rin katulong na apo ang matandang babae kaya lumabas siya ng bahay at tinulungan yun. Nagpasalamat naman kagad yun sa kanya bago pumasok ng bahay dahil meron nang nabili sa kanilang tindahan. Pagbalik ni Mang Philip sa loob ng bahay ay biglang kumalam ang kanyang sikmura. Doon niya lang din tuloy napagtanto na hindi pala siya nananghalian kaya dali-dali siyang nagtungo sa kusina. Eksakto sa pagdating doon ay nakita niyang isang dambuhalang daga. Nagulat siya dahil halos kasing laki na yun ng alaga nilang pusa na si Momo. Napatras pa nga siya dahil sa matinding pagkagulat. Minasdan niya ring mabuti at nang masiguro na malaking daga nga yun ay dali-dali niyang binugaw. Gagong daga ka! Ang laki-laki mo pala! Yari ka sa akin kapag nahuli kita ngayon!
Mabilis na sumiksik ang dambuhalang daga sa ilalim ng lababo pero hinabol niya yon habang gumagawa ng butas para makalabas. Naging maingat din siya dahil mas delikado ring makagat ng ganoon kalaking daga. Nang makita niyang malapit nang makalusot sa kabilang daan ng nasabing hayop, ay dali-dali siyang umisip ng paraan. Kinuha niya ang lumang malaking kaldero na nasa ilalim lang din ng lababo at yon ang ginamit niyang panghuli. Pagkalusot ng dambuhalang daga, ay sinalo niya kagad to ng lumang malaking kaldero bago yun isara. Nagkawag-kawag pa ang nasabing hayop, kaya tinakpan niya ng malaking bato ang ibabaw. Ano? Akala mo makakatakas ka ba sa akin, hinayupa ka? Iisipin ko pa kung paano kita papatayin sa panggugulong ginawa mo rito sa bahay ko! Matapos niya yung sabihin ay mas lalong nagwala sa loob ng kaldero ang dambuhalang daga. Napaismid lang si Mang Philip dahil parabang naintindihan siya ng nasabing hayop sa mga sinasabi nito. Makalipas ang ilang oras, pagdating ni Pepe kasama si Kikay at ng bagong pusang puti, sinabi nga kagad ng Ginoo na nahuli niya ang dambuhalang daga na nananatili pa ring nakakulong sa nasabing kaldero. Hindi kayo maniniwala. Halos kasing laki ni Momo yung dagang nandyan. Talaga po, Tay? Oo. Kaya wag mong bubuksan o aalisin yung malaking bato na nakatakip dyan sa lumang kaldero, ha? Baka makatakas na naman eh. Iisipin ko pa kung anong gagawin sa hinayupak na daga na yan. Bakit di na lang natin pakuluan, Tay? O ilaga? Total, nasa kaldero na naman yan eh. Iniisip ko nga rin yan eh. Nagulat silang tatlo at napatingin sa kaldero dahil nagsimula na namang magwala ang dambuhalang daga na nasa loob. Kaya ang ginawa ni Mang Philip ay siniguro niyang hindi na nga makakawala ang hayop na nandun. Lumalaban-laban pa yung hayop na ito, ah. Mamaya ka lang matutusta ka. Sinisiguro ko sa'yo. Eksakto na pagsabing yon ng Ginoo ay bigla na lang silang nakarinig ng alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Mas lalo ring nagwala ang daga sa loob pero hindi na nila yun pinansin pa. Sumabay na rin kasi ang pagkulog pati pagkidlat at nagbadya na rin ang pag-ihip ng mamasamasang hangin. Dahil doon ay nagpaalam na muna ang binata na ihahatid ang girlfriend niya na pinayagan naman. Pasado 6:30 ng gabi, tapos na magluto ng para sa hapunan si Mang Philip. Nakatambay na lang siya sa kubo at sinimulan na ang pagniningas para sa gagawin niyang pagpatay sa dambuhalang daga. Madilim pa ang kalangitan, mamasa-masa pa rin ang hangin at patuloy pa rin ang pagkulog at pagkidlat pero ang ulan ay hindi pa rin bumabagsak. Dala na rin ng kainipan ay sinimulan na nga ng Ginoo ang kanyang balak sa dambuhalang daga. Nang isalang na niya yon sa ibabaw ng apoy ay narinig niya ang pagkukumahog ng kaawa-awang nilalang sa loob ng lumang kaldero. Subalit maya-maya pa, bigla siyang nangilabot dahil nakarinig siya ng kakaibang tinig mula sa loob ng nasabing lutuan. Nung una pa nga ay inakala niyang dala lang yon ng hangin pero nang buklatin niya ang kaldero ay ganun na lang ang pagkagimbal niya sa nakita at narinig. Ang dambuhalang daga ay tila ba sumisigaw na parang boses ng isang tao. Nang pagmasdan niya ang mga mata nitong nahihirapan ay nagulat siya dahil parang mata na yun ng tao. Dahil doon ay napaatras siya kaya naiwang nakabukas ang kaldero. Biglang tumalon palabas ang dambuhalang daga hanggang sa matumba ang nasabing lagayan. Sunog na ang kalahating parte ng katawan nun at halatang hirap na rin. Pero nagawa pa rin makalayo. Sinubukan niyang sundan hanggang sa maaninag niya sa kadiliman ng gabi na tila unti-unti yung nagsasaan yung tao. Otomatiko siyang napahinto sa sobrang pagkagimbal hanggang tuluyan na nga lang yung nawala sa kanyang paningin. Pagkalaon ay biglang bumuhos ang ulan. Mula sa mahina hanggang sa palakas ng palakas na. Nakita naman siya ni Pepe na kadarating lang gamit ang payong na hiniram sa girlfriend nito. Tay, ano po ginagawa niyo dyan? Nababasa na kayo ng ulan.
Inakay siya ng anak hanggang sa makabalik siya sa kubo. Doon ay nakita ng binata na nakatumba sa lupa ang kaldero at wala na yung laman sa loob. Kaya naisip niyang nakatakas na nga ang sinasabing dambuhalang daga. Ano pong nangyari, Tay? Nasaan na yung dambuhalang daga na sinasabi niyo? Hindi yung daga, anak. Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? Tao yun. Nakita ko yun, anak, na nagsaan yung tao. Pagkasabi noon ng Ginoo, ay bigla na lang siyang nilamig na matindi. Naramdaman niya ang pangangatog ng katawan at pakiwari niya ay tila ba may nagmamasid sa kanya mula sa kung saan. Gumapang ang kilabot na yon hanggang sa marating nito ang pinakatuktok ng kanyang isipan. Para tuloy siyang napuno ng hangin sa utak hanggang sa namalaya na lang niya ang sarili na natumba na. Ang huli niyang natatandaan ay ang boses ng anak niyang sumisigaw at tumingi ng tulong kay Manang Soledad hanggang sa tuluyan na siyang mawalhan ng malay tao. Nagising siya dahil sa malakas na pagdagundong ng kulog at pagguhit ng kidlat sa kalangitan. Nang igala niya ang tingin ay nakita niyang nasa isang tabi si Manang Soledad habang pinupunasan siya ng maligamgam na tubig sa braso. Meron din basang bimpo na nakalagay sa noo niya na kaagad niyang hinawakan. Manang Soledad, bakit po kayo nandito? Mabutit nagising ka na. Halos mag-isang oras ka na rin walang malay. Isusugod ka na nga namin sa pagamutan kahit malakas ang ulan eh. Nawalan ako ng malay? Opo, Tay. Oo nga pala. Parang nagdilim yung paningin ko kanina. Natigilan sila sa pagsasalita nang biglang lumapit ang pusang itim sa paanan ni Mang Philip at doon nagsumiksik. Napangiti silang lahat sa bagong alaga na maamo rin katulad ni Momo. Pero dahil din doon ay nanumbalik sa alaala ng Ginoo ang tungkol sa dambuhalang daga na balak siya sanang patayin sa apoy. Nangilabot na naman tuloy siya, pero sinikap na niyang maging mahinahon para hindi na ulit mawalan ng malay tao. May sinasabi tong si Pepe kanina. Totoo ba yon? Yung tungkol sa dambuhalang daga na nahuli mo? Oo, Manang Soledad. Palagay ko ho, hindi yun ordinaryong daga eh. Posible ho bang may ganong klase ng nilalang na nagiging malaking daga? Isa yung dambilaga. Dambilaga? Isa yung klase ng sinaunang aswang dito sa probinsya natin. Hindi ba yun naikwento ng mga magulang nyo sa inyo noon? Meron nga ho kung natatandaan na naikwento nun ni tatay nung binata pa ako. Pero hindi ko na masyadong maalala ang detalye. Ano po ba yung dambilaga, Manang Soledad? Katulad nga ng sinabi ko kanina, ang mga dambilaga ay isang uri ng sinaunang aswang. Meron silang katawan ng tao at ang muka ay kawangis ng sa daga. Pero mas malalaki ang kanilang mga ngipin sa harapan. Tinawag silang dambilaga dahil sa dalawang bagay. Una, ang pamamaraan ng pag-atake nila sa biktima o kaaway ay pagdamba. Sa oras na madambahan ka nila, sinisiguro nilang hindi ka na makakawala dahil pinanglilingkis nila ang mahabang buntot. Pangalawa, meron silang espesyal na laway na kapag natuyo ay parang sapot ng gagamba. Pero minsan lang nila itong gawin dahil malakas makakonsumo sa kanilang lakas. Ginagamit lang nila ito kung talagang kinakailangan. Matapos marinig ni Mang Philip ang mga sinabi ng matandang babae, bigla na lang sumagi sa isip niya ang nakita noong gabi na natulog sila ni Pepe sa bahay ng kanyang ama. Doon nga niya nakita ang nasabing dambilaga sa bintana. Kinakabahan man, ay hindi na lang niya ipinahalata sa mga kasama ang takot na nararamdaman. Kung nabuhay ang dambilaga na yon, siguradong babalikan kanya kaya mag-iingat ka. Pepe, maglagay ka ng asin sa bawat sulok ng bahay ninyo, sa bintana at saka sa pinto na rin. Magkalat ka rin ng mga piraso ng walis tingting dahil pantabo yon sa mga masasamang elemento. Sige po, Manang Soledad. Ikaw naman, Philip.
Hanggat maaari ay huwag ka munang maglalalayo. Lalo na kapag kumagat na ang dilim. Bukas na bukas din ay manghihingi ako ng pangontra sa kakilala kong si Froilan para mailayo kayong magtatay sa panganib. Lubhang mapagiganti pa naman ng mga dambilaga. Huwag ko kayong mag-alala. Hindi ako papayag na may gawing masama ang hayop na dambilaga na yun sa aming mag-ama. Huwag ka magsalita ng tapos, Philip. Mas mainam ang maging maingat lalo na ngayong tila nagbabalik na naman sila rito sa probinsya. Ano ang ibig niyong sabihin? Nabalitaan mo ba yung nadiskubre mga patay na katawan ng hayop doon sa abandonadong bahay na malapit sa pamilihan? Oo. Nandun nga ho ako nung kinukuha yung mga bangkay na hayop na umaalingaso ng amoy. Noong panahon namin, ganon nagsimula ang paghasik ng mga dambilaga. Kung minsan ay nagpapagala-gala sila sa mga baryo na isang pamilya. Kapag nanalakay sila ng mga tao, matindi talagang nakakatakot. Sa pagkakatanda ko, ang numero 1 pangontra sa kanila bukod sa asin ay apoy. Takot na takot sila sa apoy. Kaya hanggat maaari, wag na wag niyong pananatilihing madilim ang buo niyong bahay. Lagi kayong mag-iiwan ng may nakabukas. Hindi na natapos na matandang babae ang pagsasalita dahil pagkatapos ng malakas na kulog at kidlat ay bigla na namang nawalan ng kuryente. Sa katunayan ay sanay na naman sila sa ganong sistema sa kanilang lugar. Kahit naman kasi hindi umuulan, ay madalas talagang nawawalan ng kuryente sa kanilang baryo. Dahil doon ay kaagad nagsindi si Pepe ng gasera na iniwan niya sa kusina. Nagsindi rin siya ng kandila at nilagay yon sa altar na nasa sala. Ang natitira namang gasera ay dinala niya sa kwarto kung saan naroon ang kanyang tatay na kausap si Manang Soledad. Maya-maya pa, nang huminahina na ang ulan, ay nagpaalam na si Manang Soledad. Dumating na rin kasi ang anak niyang magsusundo sa kanya na si Mor, na tatay naman ni Mandy. Sinilip muna ni Mang Philip ang mga yon sa bintana. At nang masiguro niyang nakapasok na sa bahay ay nagsara na rin siya ng pinto. Siniguro niya rin nakakandado ang mga pinto at bintana dahil nangangamba siya sa mga sinabi ni Manang Soledad kanina. Katulad ng bili ng matandang babae, iniwan nga lang nila ang gasera sa kusina. Inilagay lang nila to sa gitna ng maliit na planggana na may tubig para makaiwas sa sunog. At mabilis na lumipas ang oras. Pasado 3:00 na madaling araw, mahina-hina na ang ulan at tila payapa na ang kapaligiran nang walang ano-ano ay nagising si Mang Philip dahil sa kakaibang kaluskos na nagmumula sa kusina. Alerto siyang bumangon at kaagad niyang kinuha ang mahabang itak na matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Marahan siyang sumilip mula sa pintuan ng kwarto. Pinagmasdan niya mula roon kung anong meron sa kusina pero wala naman siyang nakikita sa mga aninong galing sa gasera. Walang yan dambilaga to ah. Ang lakas talaga ng loob na bumalik pa. Pero paano siya nakapasok? Sabi ni Manang Soledad kapag naglagay kami ng mga asin sa bawat sulok ng bahay talo na sa bintana at pinto, hindi sila makakapasok. Huminga siya ng malalim at marahang nagtungo sa kusina para siguraduhin kung sino ang nandun hanggang sa may mahagip siyang anino. Ganun na lang ang gulat niya nang makita si Pepe na nagsasandok ng makakain sa kaldero. Kamuntikan pang mabitiwan ng binata ang mangkok na hawak dahil nagulat din siya pagkakita sa ama. Sabi naman kayo, tay, para kayong aswang dyan na nagtatago. Ikaw ka mo yun. Akala ko dambilaga ka na eh. Dambilaga? Mukha ba akong daga? Nagutom lang po ako kasi hindi pala ako nakapagapunan kagabi. Nawala pong bigla sa isip ko. Ha? Natigilan ang binata dahil narinig nilang kumalam din ang sikmuran ng kanyang ama. Matapos silang mapatingin sa tiyan ng Ginoo, ay nagtawanan na lang sila hanggang sa sabay ng kumain ng para sa apunan. Pareho pala kasi silang hindi nakakain kagabi dahil sa nangyari.
Habang kumakain, ay napagkwentuhan na nga rin muna nila saglit ang tungkol sa mga nangyari. Hanggang sa maya-maya lang din ay lumapit na ang pusang puti at umamo-amo sa mga paan nila. Pinakain din nila to hanggang sa pare-pareho silang mabusog. Pasado 4:30 na madaling araw ay nagpa siyang matulog ulit ang mag-aama. Dahil muli na namang bumuhos ang ulan pero hindi na to ganun kalakas. Wala na rin kulog at mga kidlat kaya mahimbing silang nakatulog. Kinabukasan ay maganda ang gising ng mga taga-baryo dahil sa nakaka-relax na ulan nung gabi. Pero isang nakakagulat na balita ang bumungad sa kanila dahil may nakitang patay sa mismong tapat ng abandonadong lote malapit sa pamilihan. Papunta na si Mang Philip sa talyer nang mapadaan siya sa gawing yon. Inihinto niya kagad ang bisikleta sa pag-aakalang meron na namang patay na mga hayop na natagpuan. Nang makita niya ang paa ng nasabing bangkay na nakasandal sa nilulubot na pader ay ganun na lang ang gulat niya. Ang kalahati kasi ng katawan noon ay sunog na sunog kaya naman bigla niyang naalala ang ginawa niya sa Dambilaga. Anak ng teteng, hindi kaya yan yung Dimbalaga na pumasok sa bahay? Lalapitan na sana niya ang nasabing bangkay pero pinigilan siya ng mga kinauukulan na naroon na rin. Sinipat-sipat niya lang sa malayo hanggang sa magtama ang mga mata nila. Dilat ang mga mata ng nasabing bangkay kaya naman nasiguro niyang ito nga talaga ang Dambilaga na niluto niya sa kaldero. Siya nga yun. Napatay ko yung Dambilaga. Diyos ko po, nakapatay ako ng aswang. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya habang nakatingin sa nasabing bangkay. Sa mga oras kasi na yon ay hindi aswang o Dambilaga ang tingin niya kundi isang inosenteng tao na namatay ng walang kalaban-laban. Bigla na lang tuloy umusbong ang kaba sa kanyang dibdib. At nang maramdaman niyang tila maubusan na naman siya ng hangin dahil sa matinding tensyon ay dali-dali siyang umalis sa lugar na yon. Sa sobrang pagmamadali ay kamuntikan pa siyang makasagasa ng inosenteng tao na nakikiosyoso lang din sa lugar. Dahil sa nerbiyos ay hindi na muna siya tumuloy sa talyer. Umuwi muna siya ng bahay at nang nasa tapat na ng kanilang gate ay nakita naman siya ni Manang Soledad na kabubukas lang ng tindahan. Philip! Wala ka bang pasok ngayon sa talyer? Bakit ka umuwi kagad? Manang Soledad, di ho kayo maniniwala si babalita ko. Bakit? Ano ba nangyari? Yung bakanting lote na nakitaan ng mga patay na katawan ng hayop. May nakitang patay ngayon doon. Kinuha na nga ng mga pulis. Sunugo yung kalahating katawan ng malaking lalaki. Anong ibig sabihin nun? Hindi ako po pwede magkamali. Hindi ko malilimutan yung mata ng Dambilagang yon. Siya yung Dambilaga na ininit ko sa kaldero kagabi. Naka! Diyos ko pa! Natutup na matandang ginang ang kanyang bibig sa pagkagulat. Pagkatapos ay dali-dali niyang inaya sa loob ng bahay si Philip. Pinayuhan nga muna niya ang mag-ama na huwag lalabas dahil baka merong kaanak ang napatay na Dambilaga at baka sila ay balikan. Pagkatapos noon ay pinabantay na muna ni Manang Soledad ang tindahan sa apo dahil kailangan niya magpunta sa kaibigang albularyong si Ka Froilan. Dahil malayo-layo ang baryong kinaroroonan ng nasabing matandang ginoong albularyo, kaya ilang oras din na nagbiyahe si Aling Soledad. Gusto man siyang samahan ng mag-ama ay pinagbawalan sila dahil nga baka masundan ng nasabing Dambilaga. Lumipas sa maghapon na mag-ama na nasa loob lang sila ng bakuran. At katulad ng bilin sa kanila, naglagay sila ng mga asin. Nagkalat na mga tingting at nagsunod ng goma sa bakuran para hindi mapasok ng kaanak ng Dambilagang napatay ni Mang Philip. Bumuhos na naman ang ulan at sa pagkakataong yon hindi na kumikidlat pero malakas pa rin ang hanging hatid nito. Tay, sumilip ako sa bintana ng kwarto ko. Tiningnan ko yung tao sa tindahan.
Parang wala pa rin po si Manang Soledad. Anong oras na po? Nakakapag-alala. Anak, huwag ka na muna mag-isip ng kung ano-ano dyan. Malamang matagalan yon dahil umulan. Alam mo namang medyo bumabaha ng kaunti sa ilang parte ng probinsya kapag ganitong kalakas ang ulan eh. Isa pa, maputik kaya malamang din kung sinasakyan nila ay pahinto-hinto. Lalo na yung papasok sa baryo natin. Dapat po kasi tay, sinamanan natin si Manang Soledad eh. Wala tayong magagawa, anak. Nakita mo naman kung paano ko ipagpilitan kanina yun na sumama. Pero hindi nga daw po pwedeng pumunta sa lugar nung Kafroilan na yon. Yung mga ibang tao, maliban sa mga kalapit lang niya, katulad ni Manang. Kaysa matakot at mag-alala ka ng mag-alala dyan, ipagdasal mo na lang na makauwi siya ng ligtas. Opo tay, sige po. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, ay naghintay nga lang ang mag-ama sa loob ng kanilang bahay. Natapos na ang hapunan at mas lumalim pa ang gabi. Habang nakadungaw si Pepe sa bintana ay nakita na rin niya ang pagsasara ng tindahan ni Aling Soledad. Mas lalo tuloy siyang nag-alala dahil hanggang ngayon ay wala pa rin ang matandang babae. Hanggang sa ilang saglit pa nga ay meron siyang naaninag na 2 taong tumatakbo na tila hindi alam kung saan pupunta. Tay, may tao po yata sa labas. Si Manang Soledad po yata. Ay, hindi po pala. Isang babae tapos batang lalaki, tay. Ah? Saan? Yung po, oh. Parang naghahanap po sila ng masisilungan, tay eh. Kunin mo yung payong, bilis. Dali-daling ang kinuha ng binata ang nasabing payong habang si Tatay Philip naman ay kagad binuksan ang pinto at tinawag ang mag-ina na tila naghahanap ng masisilungan. Sa unang tawag niya, dahil sa lakas ng ulan ay hindi siya narinig ng mga yun. Patuloy lang na tumakbo ang dalawa habang tila hindi alam kung saan pupunta. Naawa tuloy si Mang Philip sa mag-ina. Kaya kahit wala pa ang payong ay tumakbo na siya sa labas hanggang sa marating ang kubo. Nabasa man siya ng kaunti dahil sa lakas ng ulan ay hindi niya yun inalintana. Mula roon ay sumigaw siya hanggang sa mapalingon na nga ang mag-inang basang-basa na ng ulan. Ale! Ale! Dito sa kubo! Habang sumisigaw ay kumakaway-kaway na rin siya para makita. Medyo madilim kasi ang paligid kaya nahirapan din ang mag-ina na matuntun siya. Kaya lumapit na mismo ang Ginoo sa gate para madali siyang makita. Saan kayo pupunta? Malakas ang ulan, bakit kayo tumatakbo? Ako si Rosana at ito ang anak kong si Rosel. Naligo na yata kami at hindi na namin alam kung saan kami pupunta. Pasensya na. Pwede bang makituloy muna kami kahit na hanggang tumila lang ang ulan? Pumasok kayo. Madali kayo. Dahil nilalamig na yata ng gusto yung anak mo. Maraming salamat po. Kagad dinakay ni Mang Philip ang mag-ina. At pagdating sa harap ng bahay ay nandun naman si Pepe na nagulat pagkakita sa mag-ina. Pero nang makita niyang basang-basa ang mga yon ay dali-dali siyang bumalik sa loob at kumuha ng tuwalya. Kagad niyang binigay ang tuwalya sa mag-ina at sinamahan pa niya ang dalawa sa banyo para parehong makapagbihis. Makalipas lang ang ilang minuto nang nasa tapat na sila ng hapagkainan ay napansin ni Mang Philip tila iwas na iwas ang pusang puti sa mag-ina. Hindi niya lang ito masyadong napagtunan ng pansin dahil sinimulan na nilang kausapin ang mga bisita. Saan ba kayo galing? At saan kayo pupunta? Maraming salamat pala muna sa pagpapatuloy niyo sa amin ng walang halong pag-aalinlangan. Akala ko matutulog na kami ng anak ko sa ulanan eh. Walang anuman. Mabuti na lang at nakita kayo ng anak ko kanina kasi may hinihintay din kaming dumating. Pasensya na kung nakaabala pa kami sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Kapag tila ng ulan, aalis din kami kagad. Pupuntahan kasi namin yung asawa ko pero niloko kami ng tricycle driver at ibinaba sa maling lugar eh. Nasa kabilang baryo pala dapat kami pupunta. Ganun ba? Nakilala niyo ba yung tricycle driver?
Huwag kayong mag-alala. Dahil bukas pupunta ako rin sa terminal para alamin kung sinong gumawa nito sa inyo. Sa ngayon dito na muna kayo magpalipas ng gabi. Tama po si tatay. Doon na lang kayo matulog sa kwarto ko. Nalinis ko na rin naman po yun eh. Ayos lang po ba yun sa inyo? Ha? Ikaw, Rosel? Pasensya na pero hindi nakakapagsalita ang anak ko. Simula nang pinanganak siya, pipi na siya. Pero huwag ka mag-alala dahil malinaw naman ang pandinig niya at naiintindihan niya sinasabi mo. Salamat sa kabaitan niyo, Mang Philip, Pepe. Walang anuman. Basta magpakabusog lang kayo dyan ha. At huwag kayong mag-alala. Makakatulog kayo rito ng mahimbing sa bahay namin. At sisiguraduhin kong walang mangyayaring masama sa inyo rito. Maraming salamat ulit sa pagpapatuloy niyo. Sa damit at sa pagkain. Pagkatapos ng saglit na pag-uusap ay iniwan na muna sila ng mag-ama. Maya-maya pa nang matapos na sa pagkain ng mag-ina ay nagpresenta na si Aling Rosana na maghugas ng mga pinagkainan. Ang 13 anyos na si Rosel naman ay nagtungo na sa silid ng tutulugan nila. Habang nasa sala si Mang Philip at nagsasara ng bintana ay napansin niya ang batang lalaki mula sa silid. Seryoso lang yon na nakatingin sa labas hanggang sa bigla na lang nagpakawala ng makahulugang ngiti. Napakamot ng noo ang Ginoo at lalapitan niya sana ang bata para tanungin kung bakit yon ngumingiting mag-isa. Pero nagulat siya dahil bigla na lang tumakbo palabas ng kwarto ang pusang puti. Takot na takot ito na pumasok sa kabilang kwarto. Nang muli niyang ibinaling ang tingin kay Rosel, ay nag-aayos na yun ng higaan na parang inosenteng bata. Napabuntong hininga na lang siya at pagkatapos ay bumalik na sa ginagawang pagsara ng bintana. Tay, pupunta pa po ba kayo kay Manang Soledad? Parang wala pa rin sila oh. Dito na lang muna ako sa sala matutulog anak. Para kung sakaling dumating sila makita ko rin kaagad. Ikaw na lang muna matulog sa kwarto ko. Kailangan niyo po ba ng unan at kumot? Ayos na ito anak. Sige na, matulog ka na rin. Sige po tay. Pasado 10:00 ng hating gabi. Nawalan na naman ng kuryente kaya kagad nagsindi ng gasera si Mang Philip. Naglagay din ulit siya ng mga asin sa iba't ibang bahagi ng bahay para masiguro na hindi sila mapapasok ng dambilaga. Iniwan niya ang isang gasera sa kusina at nagsindi naman siya ng kandila sa altar sa sala. Pagkatapos ay nahiga na siya ulit habang ang tingin ay nakaharap sa bintana. Medyo mahina na ang ulan at malamig na ang paligid kaya nakatulog na rin siya ng hindi namamalayan. Makalipas ang ilang oras, matapos makarinig ng mga kaluskos at yabag ay inaantok pang bumangon sa nilulumang sofa si Mang Philip at tinungo ang kusina para makita kung sino ang gumagawa ng ingay. Hindi pa man siya eksaktong nakakapasok ay natanaw na niya ang isang babae. Nakaharap ito sa lababo. Naguhugas sa mga pinagkainan habang sumisipol-sipol. Natigilan at napahawak ang Ginoo sa gilid ng pintuan ng kusina habang nakatingin sa nasabing babae. Hindi niya masyadong maaninagan dahil nakapatay na kasi ang gasera sa kusina. Rosana? Nang tawagin niya ang pangalan noon, biglang tumigil ang babae sa pagkilos at pagsipol. Rosana? Ikaw ba yan, ha? Hindi pa rin umimik ang babaeng nakatalikod kaya naman maraan niyang nilapitan yon upang kalabitin. Kaya lang ay bigla na namang sumipol. Nang madinig niya yon ay bigla na lang umihip ang malamig na simoy ng hangin. Nang dumampi yon sa kanyang balat ay nanayo ang kanyang mga balahibo. Rosana, sumagot ka naman. Kung ikaw yan. Ako nga ito. Anak ng... Gulat na natigilan ng lalaki dahil parabang umikot ng 360 degrees ang ulo ni Rosana. At ang mas nakakagimbal pa ay kitang-kita niya kung paanong bigla na lang nag-anyong daga
ang mukha ng babae. Humaba at tumulis din ang dalawang ngipin noon sa harapan. Nagulat ka ba, ha? Isa kang dambilagan? Pero, teka, ano nakapasok ang dambilaga sa bahay namin? Naglagay kami ng mga asin sa bawat kanto ng bahay, pati na sa mga bintana at pinto. Paano nangyari yon? Hindi ako nagtataka kung bakit maraming tao ang napapahamak sa mga aswang. Wala kayong kaalam-alam na sa oras na maimbitahan nyo ang kahit na sinong aswang na pumasok sa inyong bahay, lahat ng mga pangontra sa loob ng bahay na yon ay mawawala ng bisa. Ibig sabihin, kahit isang sakong asin pa ang ilagay mo sa pinto o bintana ng bahay mo, dahil naimbitahan mo kami na pumasok, wala na kayong magagawa. Pagkatapos noon sabihin ng babaeng dambilaga, ay biglang sumeryoso ang mukha nito. Unti-unti na ring lumitaw ang nakakatakot nitong anyo. Humaba ang mga kuko at nagsulputan ang mga balahibong daga. Dahil doon ay napatras si Mang Philip at mas lalo siyang nakaramdam ng takot nang makarinig ng sigaw mula sa silid kung saan naroon si Pepe. Tay! Tulong! May alimaw! May dambilaga rito sa kwarto! Kinain niya si Puti! Oras na to ng pagiganti dahil sa pagpatay mo sa asawa ko. Pagkatapos kainin ni Rosel ang alaga niyong pusa, ang anak mo naman ang isusunod namin. Ipapakita ko sa iyo ng harap-harapan kung paano siya mamatay. Wag! Wag mong gagalawin ang anak ko! Magkakamatayan tayo! Tay! Tulong! Dali-daling tumakbo si Mang Philip papunta sa silid. Naabutan niya roon si Pepe na nasa isang sulok habang ang batang dambilaga ay patuloy sa paglantak sa kaawa-awang pusa. Anak, pumunta ka sa ilalim ng kama mo! Kunin mo yung itak, madali ka! Kagad yung ginawa ni Pepe. Kahit na kinakabahan sa mga nasasaksihan, si Rosana naman ay wala na ring inaksayang oras. Sinalakay niya ang Ginoo pero mabuti na lang ay mabilis yung nakatakbo. Nang maalala ang sinabi ni Manang Soledad na kinatatakutan ng mga dambilaga ay dali-dali niyang kinuha ang kandila na nasa altar. Sige, subukan mo lumapit. Walang iya kayong mga daga kayo. Mga pese talaga kayo. Lumayas kayo sa bahay namin. Hindi kami lalayas dito hanggat hindi namin naigaganti ang asawa ko. Hanggang ngayon ay humahalimuyak pa rin ang amoy niya sa lugar na ito. Kaya hindi ako titigil. Papatayin ko rin ang mahal mo sa buhay. Anak, Rosel, patayin mo ng Pepe na yan. Dali-daling binitiwan ng batang dambilaga ang nilalantakang pusa at kagad sinugod si Pepe. Mabuti na lang ay hawak-hawak na ng binata ang mahabang itak kaya nagawa niyang makalaban sa aswang. Tumalon palayo ang batang aswang at napaangil ng malakas matapos siyang matamaan ng itak sa muka. Sigaw siya ng sigaw sa galit kaya napaangil na rin si Rosana. Lalo na nang makita niyang tumatagas ang masaganang dugo sa pisngi ng kanyang anak na dambilaga. Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo, mga tao kayo! Tinalunan ni Aling Rosana si Mang Philip hanggang sa pareho silang matumba sa sahig. Pagkatapos ay pinagkakakalmot niya ang lalaki sa muka at iba't ibang parte pa ng katawan. Nanlaban naman ang Ginoo pero sa galit ng babaeng dambilaga ay bigla siya nitong kinagat sa kaliwang braso. Napahiyaw ng gusto si Mang Philip at napatakbo naman si Pepe para tulungan ng ama. Nang tatagainan niya ang babaeng aswang ay tumalon yun palayo. Sinamantala yun ng mag-ama. Nang mapunta sila sa sulok ay napapikit na lang si Mang Philip dahil sa sakit ng pakiramdam ng ginawa sa kanya ng aswang. Ay, ayos lang po ba kayo? Anak, umalis ka na rito at tumingi ka ng tulong sa mga kapitbahay. Ang sabi ng Manang Soledad,
may mga taga-baryo pa rin nakakaalam tungkol sa mga dambilaga, kaya siguradong maniniwala sila sa iyo. Pero paano po kayo? Huwag mo na akong alalahanin. Kaysa dalawa tayong mamatay dito, tumakas ka na! Sa tingin niyo paalisin namin kayo rito ng buhay? Rosel, patayin mong anak ng taong yung katulad ng ginawa nila sa tatay mo! Nung sasalakay na ang batang dambilaga, ay bigla silang nakarinig ng tunog ng maliit na kampana. Sinundan niyo ng kakaibang salita mula sa boses ng isang matandang babae. Dahil doon ay biglang napatakip ng tenga ang dalawang dambilaga. Para bang nabingi sila sa mga binibikas na salita ng kung sino mang nasa labas ng bahay. Pagsilip ng mag-ama sa bintana ay nakita nila si Manang Soledad, kasama ang anak niyang si Ginoong Mor. Nasa harapan nila si Ka Froilan na may hawak na maliit na kampana habang nagsasalita ng mga hindi pamilyar na wika. Ang walang iya kayo! Hindi ba tayo tapos? Hindi ba tayo tapos? Magbabayad kayo! Hindi ako papayag na hindi niyo pagbayaran ng ginawa niyo pagpatay sa asawa ko! Pagbukas ng pinto ay muling pinakalembang na matandang lalaki ang hawak niyang kampana at isinigaw ang mga kakaibang salita. Mas lalong nahirapan ng mag-inang dambilaga hanggang sa pareho na silang mag-anyong dambuhalang daga. Dali-dali silang nagsumiksik sa kung saang sulok hanggang sa tuluyan ng maglaho. Wala na sila! Ligtas na kayo, Philip at Pepe! Manang Soledad, ang tatay ko po, napuruan siya ng gusto ng dambilaga. Pagkasabing yun ng binata ay kaagad napadilat ang Ginoo. Daan-daan siyang tumayo kahit nahihirapan at nang makita niya na nandun na si Manang Soledad kasama ang iba pa ay nakahinga na siya na maluwag. Ay, ayos lang po ba kayo? Oo, ayos lang ako anak. Nang maglalakad na siya palapit sa iba, ay bigla na lang nangatog ang kanyang mga tuhod. Napayakap na naman sa kanya si Pepe. Doon ay bigla niyang naramdaman ang init ng katawan ng ama, kaya tumanggal siya sa pagkakayakap at kinapakapa ang leg nito at noo. Saka nga lang napagtanto ng binata na tila inaapoy ng lagnat ang kanyang tatay. Manang Soledad, inaapoy po ng lagnat ng tatay. Ha? Hindi na natapos ang pagsasalita dahil bigla na lang nawala ng malay tao si Mang Philip. Ano pong nangyari kay tatay? Inaapoy po siya ng lagnat. Dali na po natin siya sa pagamutan bago pa po siya lumala. Manang Soledad, Kuya Mor, pakiusap po! Tumulong na sa pagbuhat si Ginoong Mor at dadali na sana nila sa pagamutan si Mang Philip. Pero pinigilan sila ni Ka Froilan. Ayon sa matandang lalaki, ay kailangan niya munang tanggalin ang lason galing sa dambilaga. Kapag kasi hindi yun natanggal, ay maaring malagay sa alanganin ang kanyang buhay. Hindi lang yon, posible rin na mahawa siya sa pagiging dambilaga. Matapos nilang marinig yon, ay wala nang sinayang na pagkakataon ng matandang lalaking albularyo. Nagpamalas kagad siya ng kanyang galing sa paggagamot na ikinamangha nilang lahat. At makalipas nga ng ilang minuto, ay unti-unti nang gumaan ang pakiramdam ni Mang Philip. Bumaba na rin ang lagnat niya pero nangihina pa rin ang Ginoo dahil sa mga galos na tinamo niya laban sa babaeng dambilaga. Dahil doon ay dali-dali na nga siyang dinala sa pagamutan upang matingnan para malunasan ang kanyang mga sugat. Sa kabutihang palad, matapos magpainom ng tamang gamot, bago sumikat ang araw ay tuluyan nang nawala ang lagnat ni Mang Philip. Nakahinga na ng maluwag ang lahat, lalo na si Pepe na alalang-alala talaga sa kanyang tatay. Pasado 9:00 ng umaga pagkagising ng Ginoo, ay kinausap niya kagad ang mga taong tumulong sa kanya. Maraming salamat po, Manang Soledad, Ka Froilan, at sa iyo, Paring Mor. Kung di kayo dumating malamang napagfiesta na kami ng mag-inang dambilaga na yon.
Hindi kayo mapapahamak kung hindi nyo pinapasok ang mga yon sa bakuran ninyo. Pasensya na ho, pero ginawa lang namin ng anak ko kung anong sa tingin namin tama. Pero alam naman namin na nagkamali kami. Hindi naman masama ang maging mabait at maging matulungin sa kapwa. Pero maging matalino rin kayo lalo na sa sitwasyon na meron kayo ngayon. Nag-uusap kami ni Ka Froilan dahil nakatakas ang mag-inang Dambilaga na yon. Siguradong hindi pa rin sila titigil hanggat hindi nakakaganti. Meron naman nung pangontra na ginawa si Ka Froilan laban sa mga yon. Hindi po ba? Alalahanin mong mabuti, may iba ka pang mahal sa buhay na malayo sa iyo ngayon. Dahil nakapasok na ang mag-inang Dambilaga na yun sa bahay ninyo. Siguradong naiwan na rin sa kanila yung mga amoy ng Tatay Salvador at ng kapatid mong si Morris. Nanlaki ang mga mata ni Mang Philip sa kanyang narinig, kaya sinikap niyang bumangon sa higaan. Subalit, pinigil din siya ni Ka Froilan dahil delikado pa rin ang lagay niya sa mga oras na yon. Wala akong pakialam kahit mamatay pa ako o mapahamak. Hindi ako papayag na gawan nila ng masama ang tatay at kapatid ko. Pakiusap, hayaan niyo ako pumunta ron. Manang Soledad. Tay, huwag na po matigas ang ulo niyo. Baka kumapano pa kayo eh. Anak, huwag mo akong pipigilan. Hayaan mo ko. Kailangan ng Lolo Salvador at Tio Morris mo ang tulong. Uminahon lang po muna kayo, Tay. Baka kapag nagpadalos-dalos kayo eh, lalo lang pumalagay sa alanganin ng lahat. Paano ko hihinahon, ha? Yung lolo at tiyo mo, mapapatay sila ng mga Dambilaga. Pakawalan niyo ako dito at hayaan niyo ako. Huwag kang magastang isip, bata, Philip. Natigilan ng lahat nang marinig at makita ang malakas na sampal ng matandang babae kay Mang Philip. Ilang segundo na walang nakapagsalita at para bang nilamon sila ng matinding katahimikan. Nabasag lang ang katahimikang yon nang pasadyang umubos si Ginoong Mor na sinundan ng pagsipol. Mabuti pa yung anak mo, nakikinig ng tama. Hindi porke hindi ka namin pinayagan na magpunta roon, ibig sabihin din wala na tayong gagawin. Huwag ka mag-alala, dahil nakahanda kaming tumulong lalo na si Ka Froilan. Matagal na siyang nakikipaglaban sa mga sinaunang aswang na yan na mga Dambilaga. Sa tuwing bumabalik sila, ay nakahandang makipagpuksaan yan sa mga yon. Kaya, huwag kang masyadong mag-alala. Dahil hindi natin hahayaan na may mangyaring masama sa tatay at kapatid mo. Salamat to, Manang Soledad. At pasensya na rin sa inasal ko. Ka Froilan, Paring Mor. Pasensya na rin kung nasampal kita. At huwag ka munang magpasalamat dahil hindi pa tapos ang laban. Hinihintay lang natin na madiskarga ka at mabigyan ng clearance ng doktor. Pagkatapos noon, magbiyabiyahe kagad tayo papunta sa kabilang baryo. Salamat kung ganon. Pero pasensya na ho dahil talaga nag-aalala ho ako eh. Bakit hindi na lang po ako mauna roon sa bahay nila Lolo at Tiyo? Total, meron na rin naman akong pangontrang dala laban sa mga Dambilaga na yon. Ano po sa tingin nyo? Sinunod nga nila ang suwestyon ni Pepe, pero sinamahan siya ng mag-amang Mandy at Mor para na rin masigurong merong laban kahit papano. Sa biyaya ng Diyos ay nakarating nga sila sa kabilang baryo ng matiwasay. Nagulat pa nga si Tio Morris pagkakita sa kanyang pamangkin. Pero katulad ng usapan ay hindi na muna ipinaliwanag ni Pepe ang totoong dahilan ng pagpunta nila sa lugar na yon. Hinihintay muna nilang makarating ang tatay ng binata na siyang magsasabi ng dapat nilang malaman. At sa paglipas ng oras, dumating na nga sila Mang Philip, Manang Soledad at Ka Froilan. Pagdating nila roon, ay kaagad nilang tinalakay ang tungkol sa mga Dambilaga. Pasado 3:00 ng hapon ay nagkatipon sila sa sala ng bahay ni Mang Salvador at nagplano na nga. Teka lang, seryoso ba yung mga sinasabi nyo?
Pasensya na dahil hindi pa rin ako makapaniwala sa mga naririnig ko eh. Ako man din, Tol. Sa maniwala ka man o sa hindi. Pero hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Hanggang ngayon inihiling ko na panaginip lang ang mga to. Para hindi na kayo madamay pa sa nagawa kong pagpatay doon sa Dambilaga. At kung di ko pinatuloy yung mag-inang Dambilaga na yun sa bahay namin hindi sana matutunto ng amoy nyo rito ni tatay. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, kuya. Walang gusto ng mga nangyari. Kaya nga tayo nandito para pagplanuhan kung paano mapupuksa ang mga aswang na yan Tama ang sinabi ng kapatid mo, Philip. Kaya habang hindi pa lumulubog ang araw ay pagplanuhan na nating mabuti ang dapat na gawin. Katulad ng napag-usapan, sinamantala na nga nila ang pagkakataon. Matapos magkasundo sa gagawin para mahuli at mapuksa ang mag-inang Dambilaga, ay sinunod na nga nila ang plano. Katulad ng napag-usapan, nagtago na nga sina Pepe, Mang Mor, Mandy at Manang Solidad sa dating silid na tinutulugan ni Mang Philip. Ang magkapatid ay pumwesto naman sa silid ni Mang Morris habang ang kasama naman ni Ginoong Salvador ay si Ka Froilan. Gumamit ng kakaibang samyo ng orasyon ang nasabing albularyo para maitago ang amoy nila laban sa mag-inang Dambilaga. Bali sa bahay na yun ang tanging naamoy lang ng mga aswang ay sina Ginoong Salvador at Mang Morris. Bukod doon ay wala na silang naamoy na ibang tao. Sumapit na nga ang dilim. Katulad ng mga tipikal na gabi ay nagsimula ng magbadya ang ulan. Mula sa hindi kalayuan ay nakita na nila ang pagguhit ng kidlat dun sa kalangitan at ang dagundong ng kulog. Unti-unti na ring humangin ng malakas, sinyalis na pabuhos na ang nasabing ulan sa langit. Habang magkasama sa silid ang magkapatid, ay hindi nila maiwasang muling magbalik tanaw sa mga nakalipas. Akalain mo yun, kuya? Makakasama pala ulit tayo sa iisang kwarto na matulog. Parang nung mga binata pa tayo ganitong-ganito yun Mas okay pa rin yung mga binata tayo kaysa sa ganito. Nagkasama nga tayo pero sa hindi naman magandang pagkakataon. Yun lang. Pero huwag kang mag-alala dahil magiging maayos din ang lahat. Magtiwala lang tayo. Tama. Pasensya na talaga, Tol. Dahil nadamay pa kayo rito ni tatay. Hayaan mo na yun, kuya. Tumingin na lang tayo sa maganda. Isipin na lang natin na paraan na rin to ng kapalaran para makadalaw kayo ulit dito sa amin ni tatay. Nung umalis din kasi kayo nung nakaraan parang napansin ko na medyo nalungkot ang tatay. Kitang-kita ko yung saya niya lalo na nung madalas silang magkausap ni Pepe. Huwag ka mag-alala. Pagkatapos itong mga to, sigurado ang gagawin na lang namin babalik na rin dito. Total, tanggap ko naman na hindi na babalik sa bahay si Salvacion Sigurado ka na ba dyan, kuya? Oo, buo ng desisyon ko. Sa palagay ko naman, wala nang dahilan para manatili kami ron sa bahay na yon. Gusto kong ilaan ng oras na kasama kayo ni tatay. Total, yun din naman ang gusto ni Pepe. Di ba na lang kung ayaw mo Siyempre, gustong-gusto ko nga kayong nandito Siguradong matutuwa ng gusto si tatay kapag naalaman niya yan. Natigil na sila sa pag-uusap dahil pagkatapos ng magkakasunod na pagkulog at pagkidlat, ay nagsimula na ngang pumatak ng tuloy-tuloy ang ulan. Napatingin na lang ang magkapatid sa labas at pareho na silang nanahimik. Sa hindi rin kasing malamang dahilan, ay tila ba bigla na lang nag-iba ang ambience ng paligid. Para bang sinyalis na mismo ang ulan na merong magaganap na hindi maganda nung gabing yon. Kaya naman naging alerto na silang lahat pare-pareho. Maya-maya pa nga napatingin na ang magkapatid sa mga maliit na botelyang kwintas na ibinigay ni Ka Froilan kanina. Nagsimula na kasing kumulo ang likidong nasa loob nito. Kuya, kumukulo tong botelya. Ibig sabihin, may dambilaga na sa paligid ng bahay natin. Oo, Tol. Ihanda mo na mga sandata mo. Magaling magpanggap yung mag-inang dambilaga na yon.
Lalo na yung bata na nagkukunwari pang inosente at Pepe pero halimaw siya. Pinatay pa niya yung pusang binigay ng girlfriend ni Pepe. Huwag ka maglala, dahil hindi ako mangingiming tapyasin ng aswang na yun. Hindi ko siya hayaang saktan ng pamilya natin. Sa muling pagkulog at pagkidlat, ay mas lalo pang lumakas ang pagkulo ng botelya, kaya kahit nasa ibang kwarto ay naging alerto na rin. Hanggang sa maya-maya pa nga ay nakarinig na sila ng boses ng babae na tila humihingi ng saklolo. Nagkatinginan sina Philip at Morris, pagkatapos ay tumayo na ang nakababatang lalaki saka lumabas ng silid. Ibinulsa na rin niya ang botelya para hindi makita ng mga aswang. Mag-iingat ka. Magtatago lang ako dito at hihintayin na makapasok yung mag-inang yon. Pagkatango ni Mang Morris ay naglakad na siya papunta sa main entrance ng bahay. Kailangan na kasi niyang pagbuksan ang babaeng dambilaga na nagpapanggap na humihingi ng masisilungan. Nang mabuksan na nga ang pinto, ay tumambad na nga sa paningin niya si Aling Rosana, kasama ang anak nitong Pipi na si Rosel. Basang-basa ang dalawa at mukha talaga silang kaawa-awa sa kanilang mga itsura. Walang galang na. Pasensya na talaga sa abala pero naliligaw kasi kami ng anak ko. At dahil sa lakas ng ulan, hindi na namin makita ang papunta sa kabilang baryo. Kung okay lang sana na makituloy hanggang sa tumila lang ang ulan. Hindi na pinatapos ni Mang Morris na magsalita ang babae. Pinapasok na kagad niya ang dalawa sa loob at pinaupo sa sala. Ayun kasi ang usapan nila kanina. Ang instruction ni Ka Froilan, kapag humingi ng paanyaya ang mga aswang, ang teknik para manatili ang pangontra laban sa mga ito, ay maaari naman talaga nilang papasukin, pero huwag silang magbibikas ng kahit na anong salita ng pagsang-ayon. Isa yun sa mga bagay na hindi alam ng mga karamihang aswang, lalo na ng mga dambilaga. Kabilang kasi nila sa mga sinaunang aswang na hindi pa alam ang ilan sa makabagong patakaran na ginawa ng mga manunugi sa talbularyo. Salamat sa pagpapatuloy mo sa amin. Napakabuti mo. Ay, salamat. Pasensya na kung lulubos-lubusin na kita. Ito kasing anak kong si Rosel. Basang-basa na. Kung pwede sana makahiram na rin kami ng mga damit, pati na rin makakain dahil nagugutom na rin talaga kami. Ganun ba? Tara, sumunod kayo sa akin. Pagtalikod ni Mang Morris ay nag-iwan ng makahulugang ngiti ang babaeng dambilaga sa pag-aakalang nakaisa na siya. Lingid sa kanya, sa bawat pinto ng mga silid, nakaabang lang sina Mang Philip at ang iba pa para salakayin sila maya-maya sa oras ng hudyat. Pagdating sa kusina ay nakahanda na ang mga pagkain para sa 2 tao, kaya medyo nagtaka si Aling Rosana. Napansin niya rin na may 2 ng tuwalya sa upuan para bang naghihintay na rin talaga sa kanila. Aba, parang nakahanda na talaga ang mga pagkain at tuwalya para sa amin ng anak ko. May iba ka pa bang kasama rito? Ang tatay ko, nandun na siya sa kwarto at natutulog, kaya hindi na rin siya nakakain pa. Kung ganon, pwede na ba namin kainin to ng anak ko? Gutom na kasi talaga kami. Busugin nyo lang ang sarili nyo. Pero hindi na ba kayo magpapalit ng mga damit? Hindi na siguro. Total, mababasa na rin naman kami ng ulan maya-maya pagkatapos namin kumain. Problema nga lang hindi to ang gusto namin pagkain. Gusto mo bang malaman kung ano ang gusto namin kainin? Ha? Ayan, no. Walang iba, kundi kayo ng tatay mo! Eksaktong pagkasabi noon ni Rosana ay mabilis na nga ang naging pagpapalit nila ng anyo ng kanyang anak. Nagulat nga si Ginoong Morris nang makitang tila naging taong daga ang kaharap niyang babae. At katulad ng inaasahan, ay pagdamba nga ang unang ginawa ng ginang na dambilaga.
At ang anak niya ay tumakbo naman ng matulin papunta sa silid na kinaroroonan ni Ginoong Salvador. Mabilis man ang pagdamba kay Morris pero mas mabilis din ang responde ni Mang Philip sa kanyang kapatid. Nang mapahiga sila sa sahig ay kaagad niyang sinabuyan ng likidong pangontra ang inang Dambilaga na nagulat. Nagkakakawag si Rosana bago patras na lumayo sa kanila at mas lalo siyang nagulat nang makita niya si Mang Philip na nakatutok na sa mukha niya ang tansong palaso. Akala mo makakatakas ka pa ritong aswang ka? Sige, subukan mo kumilos para malaman mo kung gaano ka-effective ang palaso na to. Paano to nangyari? Bakit hindi namin kayo naamoy ng anak ko? Natigilan na siya nang mula sa silid ni Ginoong Salvador ay nagkakawag at nagsisigaw ang anak niyang Dambilaga. Pagkatapos ay tumalsik yun palabas ng nasabing kwarto. Nang makita ni Rosana ang kinahinatnan ng kanyang anak, ay napasigaw siya sa sobrang galit. Walang iya kayo! Kuha niyo sa anak ko! Papatay ko kayo! Magkakasunod na pinaulanan ng magkapatid na Philip at Morris ang babaeng Dambilaga na sinubukan pang sumugod at umiwas pero nasa pulto sa paa. Samantala, ang batang Dambilaga naman ay umangil ng umangil hanggang sa sinimula na nga ni Ka Froilan ang pagsasagawa ng pagpuksang orasyon sa mag-inang Dambilaga. Ang tanging ginawa lang ng mga aswang ay nagyakapan sila habang nahihirapang pinakikinggan ang sinasabi ni Ka Froilan na tanging siya lang ang nakakaunawa. Mga walang iya kayo! Bayad kayo ka! Sa isang iglap ay tuluyan na nga silang nasunog hanggang sa tanging abo na lang ang natira sa kanilang katawan. Nagulat naman ang lahat sa kanilang nakita at parang nakaramdam ng awa si Pepe para sa mag-inang aswang. Nang mapansin siya ni Aling Soledad ay niyakap siya noon at inakbayan para ipaliwanag ang tungkol sa mga bagay na yon. Mukha man silang nakakaawang tingnan, pero tama naman ang ginawa nating lahat. Ang mga nilalang na yon, ang sinaunang aswang na isinumpa ng mga Diyos dahil sa pagtakwil nila sa kanilang pananampalataya. Nabubuhay sila para pumuksa ng mga tao, kaya dapat lang din silang puksain dahil alagad sila ng kadiliman. Napayak na lamang si Pepe at napayakap sa kanyang ama. Matapos malinawan sa mga ipinaliwanag sa kanya ng matandang babae. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay sa wakas nakahinga na nga rin ng maluwag si Mang Philip dahil natapos na rin ang kanyang suliranin. Makalipas ang ilang buwan, ay naisipan na nga niyang ibenta ang bahay niya at bumalik sa bahay ng ama. Hindi naman naging mahirap sa kanila ang pagbebenta dahil si Manang Soledad na lang din ang bumili ng bahay para mapalawak pa ang kanilang tindahan. Naging malaki ang pasasalamat nilang lahat kay Ka Froilan na siyang pinakatumulong sa kanilang lahat para mapuksa ang kaaway. At ayon na rin sa matandang lalaking albularyo, kinailangan nilang ilihim ang mga pangyayari sa mga taga-baryo upang maiwasan ang pagpapanik ng mga tao. Lumipas ang 3 taon. Pagkamatay ni Lolo Salvador ay nagulat na lang ang mag-amang Philip at Pepe dahil nagpakita sa kanila si Salvacion. Hindi inaasahan ng pagkakataong yun pero naging masaya sila dahil kahit papaano sa loob ng ilang araw ay nakumpleto ang kanilang pamilya. Wakas.